Breaking news mga kababayan, breaking na breaking news po ito. Trillanes, nagwawala sa galit, takot na. Nagmamakaawa sa mga Pilipino na wag iboto si Sara Duterte. Nanganganib daw ang Pilipinas pag si Sara Duterte ang naging presidente. Mawawala daw ang kalayaan ng mga Pilipino. Mga kababayan ko, sinasabi din niya dito, may tama sa utak. Baliw! Mga kababayan, itong sinasabi niya. Ang tanong ng bayan, may naniniwala pa ba dito kay Sundalong Kanin sa mga paninira at birada kay Inday Sara? Mga kababayan, ito po, Trillanes hopes Filipinos choose better leaders after revelation on Duterte. Sinasabi niya dito mga kababayan, itong pasabog niya na nilahad niya sa impeachment ay matagal niya na daw hinantay na pagkakataon para ibulgar ang katotohanan na ang mga Duterte ay nagbabalat kayo sa kanilang lihim na sikreto na dapat daw malaman ng buong mundo at ng mga Pilipino. Kaya sabi niya dito, mga Pilipino, gumising kayong lahat. Huwag daw iboto si Inday Sara. Nanginginig pa sa takot mga kababayan. Eto po, pakinggan po natin ang kanyang pasabog. Takot na mga kababayan. Tila nagbabadya ang 2028. Balak daw niyang tumakbo bilang presidente. Taong bayan daw ang naghihikayat sa kanya para tumakbo. Ala, ang kapal ng muka mga kababayan ko. Ang isa pa mga kababayan, mamaya ipapakita natin bakit galit na galit si Trillanes sa mga Duterte. Explain ko mamaya. Ito po ang ating balita ngayon. Magugulat kayo. Kinumpirma nung AMLAC yung aking nilalabas sa taong bayan simula pa noong 2016. Yun lang, nalungkot lang ako na hindi naniwala yung mga kababayan natin nung una ko itong inilabas. At pero ngayon, nandito na, no? At sana ay tuloy-tuloy na ito para matanggal na yung mabasag na yung pagpapanggap ng Duterte family na sila ay mga simple mga tao. O mga kababayan, nung una daw hindi naniniwala ang taong bayan sa kanyang isiniwalat na sekreto ng mga Duterte. Pero ngayon daw, sana tuloy-tuloy na. Yan tanong po, may naniniwala pa ba kay Trillanes? Halaka, mga kababayan ko, ituloy pa natin at may balak pang tumakbo bilang presidente daw. Sa Caloocan nga, Barangay Tanod, hindi ka nanalo. Tumakbo bilang mayor. 500 lang bumoto. Mga kababayan ko, ito po, ituloy natin. Pero dito nakita natin, bukod sa kurakot sila, yung pera nila galing sa illegal na droga. So yan, maraming nabudol na Pilipino dito sa ginawa nila simula noon hanggang ngayon. Sana po mamulat na sila. Sir, Vindicated after everything, na nahusgahan kayo na parang nagbibigay kayo ng fake na documents after everything. Totoo naman pala. Nakablak na yung 18 transactions are Yung personal vindication kasi sa akin, ano lang insignificant yun kasi malaking damage ang nagawa ng mga Duterte sa bayan natin. So kahit na I was proven correct later on, pero the past 10 years, grabe na yung nangyari at marami nang namatay na perwisyo at nanakawan dito sa ating bayan. So sana lang sa susunod konting tiwala naman kasi hindi naman ako gumagawa lang ng kwento. Ito po ay tungkulin ko sa bayan simula pa noong 2003, ginagawa na namin to. Ayan mga kababayan, naglabas ang hinanakit sa taong bayan. Sana naman daw pagkatiwalaan siya kahit konting pagtingin. Kahit konting pagtingin kung manggagaling sa'yo.
Mga kababayan, nagmamakaawa si sundalong kanin na sana daw bigyang pansin, pagkatiwalaan kahit isang beses lang. Mga kababayan ko, ituloy pa natin, nakakatawa ito. Hindi po kami nag-iimbento ng kwento. Sen, may mga, of course, people of the Duterte camp or the Duterte supporters are still going to discredit you sa mga ebidensya na lalo na may isang lumabas lang ngayon sa social media na yung SM lang ng testimony nyo na sinasabi nila nagbukas naman daw yung mall ng September 2012 pero you said na yung bank daw nagkaroon deposit ng 2011 even before the branch was still created. Yung SM BDO, SM Lanang, yung 100 million yung sinasabing nag-deposit daw sa BDO sa SM Lanang 100 million. Alam nyo, lahat nakita nyo naman kinumpirma lahat nung AMLAC. Di ba? Hindi ko naman ginawa yan Ba't ko imbentuhin yan? Di ba? Sila, kung kulto sila, problema na nila yon. Alam mo, may mga kulto si Duterte na kahit bumaril si Duterte sa gitna ng EDSA, sasambahin pa rin nila Hindi ko O ayan mga kababayan, sinasabihan ang mga taga-suporta at naniniwala kay Tatay Digong at Sara Duterte na mga kulto. Isipin mo mga kababayan, ano magagawa namin Trillanes kung saksakan ka ng kasinungalingan? Ikaw ang naghudas kay PRRD. Ikaw ang kumidnap dito para makulong sa ACC. Sasabihin mo, paniwalaan ka. Akala mo hindi alam ng taong bayan kaya galit ka kay Tatay Digong dahil tinanggihan ka bilang Vice President niya na tatakbo bilang Pangulo si Tatay Digong. O ito yung ebidensya mga kababayan ko. Tignan nyo po itong si Trillanes. Gaano kasinungaling po itong taong ito. Ito po mga kababayan, sobrang sinungaling ni Trillanes dito. Ito po, pakinggan po natin mga kababayan ko. Ito po si Trillanes, sobrang sinungaling nito. Ay ito mga kababayan ko. Ipakita natin bakit galit na galit itong si Trillanes, FB Trillanes. Ito po mga kababayan ko. Bakit galit na galit ito kay Tatay Digong na minahal ng mga taong bayan. Ayan mga kababayan ko. Tignan nyo. Tignan nyo kanyang post mga kababayan. Bakit humantong sa pagiging bitter itong taong ito? Breaking news. Itong dahilan kung bakit galit na galit itong si Trillanes kay Tatay Digong. Ngayon, Sonny Trillanes, galing po sa kanyang FB page po ito. Noong 2016 po ito. Mayor Duterte, good morning. Nag-post pa sa kanyang sa kanyang FB. Believe na believe ako sa iyo. Sa pagmamahal mo sa Davao, mas maganda kung ako ang magiging vice presidente mo sa 2016. Sabi ni Tatay Digong, nako po, Trillanes, baka pag ikaw ang aking vice president, isang buwan pa lang, huhudasin mo na ako. Ikukodeta mo na ako. Ayan, tignan nyo nangyari mga kababayan. Hanggang ngayon, bitter itong taong ito. Ituloy natin ang pasabog Nako mga kababayan ko, hindi nagsisinungaling, hindi mabubura yung ginawa ni Trillanes kay Tatay Digong. Kaya pala galit na galit ka sa mga Duterte dahil bitter ka hanggang ngayon. Sasabihin mo, sisiraan mo ang mga Duterte, sasabihin mong kulto ang mga taga-suporta ni Tatay Digong. Hala ka, sobrang sinungaling mo, sabi ng mga tao dito. Problema yon, problema nila yon. Pero yung mga ginawa yan ba't ko imbentuhin yan, di ba? Sila, kung kulto sila, problema na nila yon. Alam mo, may mga kulto si Duterte na kahit bumaril si Duterte sa gitna ng EDSA, sasambahin pa rin nila Hindi ko problema yon, problema nila yon. Pero yung mga taong bukas pa ang pag-iisip, mga Pilipinong ganon, yun ang gusto nating mamulat. Kasi yun, may pag-asa pa yun. Yung mga kulto na yung paniniwala kay Duterte, wala na akong magagawa po doon. Sir, can you give us more details about Joseph Dimesa na nabanggit ko kanina?
sino po siya, pwede po ba si Joseph Dimesa? Hindi ko na po siya na follow up kasi importante po is yung mga dokumento kung totoo yun and eventually nakumpirma namin at ito nga kinumpirma pa na AMLAC. So yun po importante. Paano kayo sir nalapitan? I mean, sabi niyo sir, tinawagan niya kayo. Paano sir nag-start yung connection? Ando doon po sa affidavit, nag-walk-in doon sa headquarters namin sa Magdalo sa Quezon City. Tapos binet no, initially nung staff namin, tapos eventually ni-set up yung meeting. Tinignan ko. So yun, chinek namin yung mga dokumento after. Yun po yun. So parang same siya kay Madriana sir, na malapit din sa pamilya ni Duterte. Yun ang claim niya. No. Malapit siya sa isang kamag-anak na nagtatrabaho sa isang ahensya ng gobyerno. Yun ang sinabi ko sa... Patuloy pa ba yung connection nila kay Sammy Koy or... I believe so. Tuloy-tuloy pa rin yan. Kasi hanggang sa dulo ng termino ni Duterte ay nagpapaluwal siya ng pera. O ayan mga kababayan. Tapos itong sinabi ni Trillanes. Tignan nyo mga kababayan ko. Ito po. Tignan nyo po yung sinasabi niya dito. Ipakita natin ha. O yan mga kababayan. Breaking news. Trillanes urged to run for president in 2028. Halaka. Balak pa. Balak pa niyang tumakbo. Ni mayor nga o barangay tanod. Hindi nanalo. Ayan Delikado ang bansang Pilipinas. Kapag naging presidente, si VP Sara ayon kay Trillanes. Nako po, Trillanes, may naniniwala pa ba sa'yo? Sundalong kanin na sinungaling? Sabi po ng mga kritisismo dito. Nako mga kababayan ko, ituloy pa natin. Ito po, ang pasabog po ni Trillanes, wala nang naniniwala dito sa sinungaling na ito, sabi ng mga tao. Ando doon po yun sa nireport ko. Kasama sa sinabit ko po dokumento. At kasama doon sa kinumpirma ng AMLAC po yung kanina. Yes, opo. Sen, last na lang siguro, Yes. how important is your testimony para mawala sa pwesto si Vice President Sara? Ito na, nakita niya natin. Na kumpirma na ng AMLAC, bilyon-bilyon ng pera. Tapos bukod doon, sila tumatanggap sa drug lord. Ngayon, bahala na yung taong bayan kung magpapakakulto sila o maghanap naman tayo na maayos sa Diyos. O kita nyo mga kababayan, bahala na daw ang taong bayan kung magpapakulto sila. Magpapakulto. Ibig sabihin magpapadaya. Anong akala mo sa mga taong bayan? Anong akala mo sa amin na naniniwala sa mga Duterte kay Tatay Digong? Naging magandang Pilipinas nung siyang naging presidente, nawala yung mga drug addict, mga nagpupulburon, nawala lahat ng mga kuratong baliling, nawala lahat ng mga animal na mga gumagawa ng katarantaduhan. Tapos sasabihin mo, bahala na ang taong bayan kung magpapaloko sila sa mga Duterte? Ikaw ang taong sinungaling, sabi ng mga tao. Ikaw ang pinakahudas sa lahat ng mga Pilipino. Yari mga kababayan, binanatan ng mga tao ito. Binanatan ng taong bayan. Wala nang naniniwala kay Trillanes. Di ba? Maghanap tayo ng leader na maayos sa Diyos. Hindi yung ganyan. Maraming pagpipilian eh. Di ba? Ay bukod pa rin sa ganyan. Buti nga, hindi na pinag-usapan yun. May tama pa sa utak. Si Sara, sabi ko, ano ba naman yun? Tayo, alam natin, marunong tayo mangilatis. O, kita nyo mga kababayan, may tama daw sa utak. Baliw. May sayad. Tinatawag na Inday Sayad na mga tanso na loyalista na hanggang ngayon super tanga. Sasabihin ni Agot Isidro, nakakaawa ka naman, DDS ka pa rin hanggang ngayon. Yung itsura na nagmumurang kamatis na, baka ikaw ang nakakaawa, Agot Isidro. Yan, isa ka sa mga naniwala dito kay Trillanes na sobrang sinungaling. Sasabihin mo, kulto ang mga tagasunod ni Tatay Digong, halaka. Pumili daw naman ng maayos-ayos na leader. Sino? Sinong maayos-ayos? Sinong pagpipilian? Sino? Si Boyeng?
maging presidente, si John Vic, si Leni, si Ontiveros, ikaw, lalo na, barangay tanod nga, hindi ka manalo. Buisit! Sabi niyo yung Pedring Santo Tomas. Ano masasabi niyo mga kababayan? Rapi Tulfo? Bending the law? Sino? Sino ang mga leader na pwedeng pagkatiwalaan ng taong bayan? Except Sara Duterte. Si Sara lang talaga ang pinaniniwalaan ng taong bayan. Sinisiraan nyo lang talaga ang kanyang pagkatao. Yan ang sinasabi ng mga komento. Gumanda ang Pilipinas. Ginagalang ang Pilipinas nung si Tatay Digong ang naging Pangulo. Ngayon, saan ka pupunta? Bangag. Bangag. Yan, tinatawag yung mga OFW. Kahit hindi naman bangag, tinatawag na bangag. What is your nationality? Bangag Philippines? Kita nyo man, nakakahiya maging Pilipino ngayon mga kababayan. Balak pa nilang magtaas ang kuryente, singilan. Naku po, grabing pagnanakaw na ito. Ng tao, alam natin kung sino yung nasa tamang pag-iisip o hindi. Yun po yun. Presidente ba siya? Possible bumalik yung mga drug lords? Oo naman. Drug lord, gambling lord, focus. Nakita nyo yung mga ahente ng Chinese. Papasok lahat yun dito. So yun lang po ang apila natin. Hindi po tayo gumagawa, hindi po kami gumagawa ng ebidensya at kwento. Minumulat po namin kayo dito. So sana po ay nagawa po natin yun ngayong araw na to. So, kung continue sa relationship nila, anong kapalit ng payout? Hanggang ngayon nakaka-receive pa niya. Hindi, si Duterte, partner siya nila Michael Yang Sami Uy simula pa noong 2001. Sila ang nagpalaganap ng kartel sa Davao. Yung binabanata nila, pinapatay nila yung mga kompetensya nila. Kaya na-control nila yung droga sa Davao. Tapos, doon nagkaroon pagkakataon sa national na yung na-centralize nila yung na-monopolize nila yung illegal drug trade. Sila na, kaya tunay-tunelada na yung pumapasok sa customs na. Yung mga shabu laboratory na mga maliliit na hindi kanila, binasag nila kasi kompetensya yon. Yung supply kanila na, diretso na sa customs. Itong si Trillanes mga kababayan, nagsasalita, walang kalakip na resibo. Puro laway-laway lang, ganyan kasinungaling ito. Sabi ng mga tao, sinabihan na rin ito ni Attorney Salpanelo. Sinabi na rin ni Attorney Israelito Torion, sobrang sinungaling ang taong ito. Mga kababayan ko, yung mga naniniwala lang dito, yung mga utak ipis, yung mga utak pulburon, yung mga utak kuto. Mga kababayan, yan lamang po ang ating bahagi. Anong masasabi nyo dito? Tinatawag ni Trillanes ang mga supporter ni Tatay Digong ay kulto daw. Kayo na umusga. For transparency, for a better democracy. Ito po si The Wonders Philippines. Mabuhay po mga kababayan. Isang like, isang share at isang subscribe. Salamat po.